For today's video, aralin natin kung paano mag-register ng bagong business via online sa BIR. So punta tayo sa BIR website at hanapin natin ang e-services at makikita natin dito sa baba meron siyang New Biz Reg. So ito yung i-navigate natin. 5 steps lang siya, so mabilis lang Unahin natin yung step 1. So sabi dito, prepare all the required documentary requirements in scanned PDF. PDF yung copy na isi-send natin and kailangan hindi siya lalagpas ng 4 MB yung total file size ng lahat ng mga attachment kada email. So meron tayo dito sa baba, sole proprietor, corporation, or if branch. Pero dito tayo sa letter A, ito yung i-navigate natin, yung sole proprietor. So number 1, yung BIR Form 1901. So dito natin siya ma-download. Yung download here lang din yung i-click natin at ito na yung lalabas. I-click natin yung view form na 1901. So ito yung 1901 na kailangan natin i-fill up tapos i-submit natin in PDF copy. Sa registering office, kapag sole proprietor ka or professional or ikaw first time mong mag-register, so head office yung i-click mo dyan. And may mga items na to be filled out by the BIR, so wag mo na siyang sulatan. Yung mga information naman na wala kang information na hindi applicable sa'yo or wala ka niyan, pwede mo siyang lagyan ng NA or not applicable. Sa TIN naman, ito siya, i-fill out mo lang siya pag meron ka ng existing TIN. Pero kung wala pa naman, so i-leave mo na lang siya na blank. Yung taxpayer type, so makikita mo naman dyan kung ano yung i-register mo. So, pili ka lang at saka i-check mo yung box na applicable. And the rest of the information na kailangan are mostly like basic lang naman. So, i-fill out mo lang siya. Tapos, pag hindi siya applicable, lagyan mo lang not applicable. So, sa number 2 na requirements, ito na yung mga IDs kung ano yung kailangan ibigay na ID. So, usually talaga, government issued ID. Pagka profession yung i-register mo or you will be registered as professional, so may requirements kasi doon na kailangan PRC ID, kung for example, mga CPAs, mga ganyan. And then, ito namang number 3 is, depende na to kung bibili ka ng printed invoice sa BIR or kung gusto mo na ikaw yung mamili ng accredited printer, pwede din siya. Kasama yan sa form na 1901 kung gusto mong magbili sa BIR or magpa-print ng sayo. Fees to be paid, so 30 pesos lang naman sa DST. And may guide yan later on kung paano siya bayaran. Meron ding mga additional documentary requirements, depende lang ito kung applicable sa'yo. So, for example, you will be transacting via representative. So, kung ikaw yung may-ari tas hindi ka yung pupunta ng BIR para i-pick up yung COR, so kailangan ng SPA. And syempre, kailangan din ng government-issued ID yung taxpayer at saka yung authorized representative. DTI naman is kapag sole proprietor yung niregister mo. So, kuha ka muna ng DTI certificate online bago ka mag-register dito sa BIR kasi requirement siya. And pagka foreign nationals naman, kailangan yung 9G visa and service contract para doon sa mga JO or service contract agreement with NGAs. May franchise para sa mga franchisee, certificate of authority para sa mga register sa micro business enterprise, and meron din sa mga PEZA and BOI registered. Sa step 2 naman, ito yung filing and payment obligations natin. So, i-download natin yung questionnaire. So, click natin tong download here. Ito yung tax type questionnaire. Actually, madali lang siya kasi fillable yung PDF. So, pwede kang magsulat dyan diretso ng pangalan, tapos date, and then, basahin mo talaga siya isa-isa yung questionnaire, kasi hindi ka pwedeng magkamali dito kasi ito yung magiging basis ni BIR kung ano yung magiging tax liability mo. So, click mo lang din yung mga boxes for yes or no answers. So, ganun lang siya kabilis. Pero, make sure na naintindihan mo siya at nabasa mo talaga siya, ha? Sa step 3 naman, ito yung payment ng DST or Documentary Stamp Tax.
So, pwede tayo actually dito via online. So, sa e-payment channels ng BIR, meron tayong GCash actually. And marami pang iba, no? So, ito siya naman is applicable lang kapag meron ka ng existing na tax identification number. So, paano naman kung wala? So, pag wala, pwede mo siyang antayin yung email na mag-instruct sa'yo kung paano at saan mo siya bayaran, or pwede din na kapag kukunin mo na yung Certificate of Registration sa BIR, dun mo na siya bayaran. So, ganun lang siya. So, step 4 naman, dito natin siya isasubmit lahat ng mga na-fill out natin kanina na forms, pati na din yung mga additional requirements kung applicable. So, paano nga ba natin malaman kung saan natin i-email? So, ito na siya. Sa baba, meron tayong makita na mga tabs. Unahin natin yung province. So, i-fill out natin or i-choose natin kung ano yung province natin. So, let's say nasa Taguig ka, no? So, nasa 4th District CR. Tapos, select mo yung City of Taguig, Barangay. Example, nasa BGC tayo, no? Then, yung business type natin is, di ba, nasa self-employed or proprietor tayo kanina. So, ito yung i-click natin. Dito naman sa full name of applicant, no, kung individual, like sole proprietor, professional, kanina like yung sinabi ko, name yung isulat natin. Kung corporation naman is yung registered name. So, sulat natin yung Juan de la Cruz. So, una yung last name, first name, and then middle name. So, nakikita natin sa baba, no, na-update yung ating information. So, meron tayong RDO na makikita kung anong RDO ang email at saka yung subject ng application. So, click mo lang yung email your application at mariredirect ka na dun sa email mo. So, huwag mong kalimutan pala na i-attach lahat ng mga requirements na kasi yun yung magiging basis ng registration ng BIR. So, ito din naka-note siya na mag-acknowledge naman yung BIR ng receipt, and take note na manually yung processing nila 3 working days. So, hindi siya automatic na pag-email mo, makaka-receive ka na ng updates. So, meron silang process dyan. I-check talaga isa-isa yung mga nasubmit natin na mga requirements. So, sa step 5 naman, so ito yung mag-antay na lang tayo, no, ng email ng scheduled pick-up ng Certificate of Registration, and kung bibili tayo ng BIR receipts or magpapaprint tayo ng sa atin. So, that's all for this video. I hope meron kayo natutunan, and see you in the next video.